lang ang iimbestigahan kung sa daming mga grupo na willing na galit sa corruption, I can have volunteer. Sabihin ko, pare, pwede ka bang mag-file? Ito, naka-attach yung affidavit nitong tatlong, silang nag-deliver dito sa congressman na ito. Pwede ba natin paila ng bribery? O pwede natin paila ng malversation of public funds? Kasi alam naman natin kung saan nanggagaling yung pera ni Saldico. This came from government funds doon sa flood control ghost projects. So yan sana, individual cases. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Lalo na po mga kababayan, yung mga nagkahirap-hirap ngayon na mukhang napinsala doon sa gera ng nangyari sa Middle East, no? Itong laban ng Amerika on the one hand with Iran, the US together with Israel, no? And although maraming napatay ng mga top leaders ng Iran, ngunit hindi pa totally knock out ang Iran at nagkaroon ng mga retaliation doon sa mga allies ng Amerika na mga Middle Eastern countries. At dito po ang karami-rami na mga Pilipino, na mga OFWs natin. At tila maraming naapektuhan. May isa na ngang namatay. Mayroon pang isang balita na isang kamag-anak na isang prominent family na namatay din, no? Hindi pa na susuri kung anong pangalan nito, no? Pero ang bottom line is hirap ngayon ang ating gobyerno. Unang-una, walang nilatag na plano. Wala pa. Caught by surprise. Sabi nga nung mga iba na sa laki-laki ng pera na nakalaan dyan sa intelligence fund at saka confidential fund ni Marcos, mga billion, 4.5 billion, hindi man lang yan na-anticipate. Wala man lang siyang intelligence report na eventually magkakagera yung Iran. Kasi inumpisa na ng Amerika yan noong una, paring Eli, di ba? Tinarget yung nuclear power generation. Pero yun dapat nagmo-monitor na yung ating tao doon sa US, yung ambassador, kung anong mga movements that will affect. Kasi tayo, isa sa mga bansa na apektado dito dahil sa dami-dami nating OFW. Sa Saudi Arabia lang, we have about 250,000. Abot ng milyon lahat sa Middle East. Lahat sa Middle East. Can you imagine that? Tapos maraming tuloy-tuloy pa yung gera. Nagsara na yung mga airports sa Dubai, sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. All these airports have been knocked down by the Iranian. Pati yung Strait of Hormuz, yung oil. Daanan ng mga oil tanker yun, deliver nasa parang war zone ngayon, the oil price today, tumaas. of oil in the world as crude oil. Reach dito sa atin, as of today, nagpakarga ako, 100 peso na. 120 ang dinagdag 190 ang dinagdag. So, next week, baka 2 pesos mataas. Mag-ano na tayo lalong babaon ang ating mga taong bayan. Hirap na nga tayo sa ating panggobyerno dahil food items are so high. There's unemployment. There is still inflation. Tataas pa yung inflation natin. Sigurado yan. Plus fuel pa. Apektado ang transportation nito, paring Eli.
Oh, paano ngayon kikita yung mga jeepney kung napakamahal ng mga pasahero na Yung jeep? presyo ng bilihin, no? Sigurado, Presyo ng dapat. bilihin, apektado yan because the transport of goods will increase yung kanilang transport cost and all these things. Tapos, ito po ngayon nangyayari. Apart from all this kabulastugan ni Marcos, dito sa 18 Marines, na ipapakita natin mamaya dito sa interview ni Jessica Soho later, nakikita natin later, papakita natin na ang Pangulo ng ating bansa na nagmamayabang na mahiya kayo, siya pala ang numero unong involved at tumanggap ng pera based on the testimony of these 18 Marines. Kaya lang, paring Eli, ako'y nalulungkot. Kasi, may mga kasama tayo, tila masyadong ginagamit nila for their own personal interest. This is my personal view. I'm talking about the interview, yung press con ni Attorney Baligod, na karapat-dapat sana na ang bida sana dito sa interview or press con ay ang mga 18 Marines. Pero mukhang sinapawan niya at minomonopolize niya ang pananalita doon sa ikangay press con, to the extent that to other people na neutral or yung nagagalit tungkol sa corruption ay nawawala masyado yung impact, nawala yung credibility, nadismaya dahil isang tao lang ang nagdadaldal. And I don't know his motive. Kung mayroon siyang ikangay ambisyon for political gains, wag naman sana ginamit itong 18 Marines kasi ito ay mapinsala sa kung gagamitin man natin sila for personal. Ano masasabi mo, paring Eli? So, dapat siguro bigyan ng pagkakataon yung bawat sundalo na sila ay matanong, katulad na karan sa press con, para siguro practice na rin pag natuloy yung kung sakali magkaroon ng Senate inquiry. Tama. Kung matutuloy. So, mayroong interview si Attorney Baligod dito ni DJ Chacha at ni Ted Pailon. Dito sa video na ito, sinasabi ni Baligod, tinanong siya kung paano niya nakilala itong mga Marines. Sinasabi niya ay napanood daw niya yung si Gutesa at nagkaroon siya ng curiosity at hanap siya ng paraan na he will be able to reach out. Para makakonect. Kasi parang gusto niyang mangyari ay corroborate yung sinasabi ni Gutesa by these Marines. Ito, pakinggan natin yung portion na tinanong siya kung anong sinasabi niya. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, para lang po mas malinawan kaming lahat dito, nagsimula po itong ingay tungkol po dito sa mga mali-maletang pera na may mga politiko kasama ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakatanggap daw ng pera na ito. Siguro simulan po natin doon sa 18 po itong mga sundalo na iniharap niyo po sa press con. Paano po ba nagsimula yung pag-contact nila sa inyo? Kasi 18 po ito Sino sa kanila ang unang kumontak? Kayo po ba ang nag-reach out o sila po ang lumapit sa inyo? Doon nakita ko po kasi yung proceedings sa Senado ay medyo naging curious ako dahil hindi tama yung pagtrato sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Kaya meron akong kinausap para itulay ako sa mga dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakausap namin yung isa sa mga dating opisyal, no, na nagtatrabaho rin kay Saldico. At napaunlakan niya kami na makausap ko yung tatlo na dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakagawa rin ako ng paraan na makausap ko ulit ang mga ito.
At yun na po, mula nung Oktubre hanggang Nobyembre ay mga 30 po ang nakausap ko. At noong Enero ay nagdesisyon sila na kailangan nilang ibahagi sa ating mga kababayan ang kanilang nalalaman. So, dito, talong-klaro yung purpose niya. Para mabigyan ng pagkakataon itong mga 18 Marines na once upon a time ay nagserbisyo kay Saldi at privy sila sa mga nangyayari. At sabi nito, ibabahagi nila yung nalalaman nila. Pero dito sa interview at press con, mukhang hindi yun ang nagiging pakay, paring Eli. Hindi niya pinapasalita eh. Gusto niyang magkaroon ng expose, pero sinolo nitong si Baligod nung press con. Mas Sa Club maganda, Pilipino. mas Ano maganda masasabi sana mo dyan? pinagsalita yung bawat isa. Pinagsalita, sana, kasi yun ang purpose eh. Parang sinapawan niya at siya nang nagdaldal ng nagdaldal. At ito, kaibigan ko ito si Baligod, pero with due respect, nawalan tuloy yung kredibilidad kasi parang dinidiktahan niya pati yung affidavit. Parang lumalabas na. Hindi kaya rito baka takot siya na baka magkamali o baka yung lengguwahe ng mga sundalo, Bisayo, ano ba? Pero kung totoo yung sinasabihin, ano pang you cannot change whatever Yes, these people kung anong alam nila, di ano lang talagang alam. Kung Tama. yun ang purpose na masiwalat yung mga anomalya, yung pag-deliver ng pera, paano mo ba? Hindi naman pwedeng diktahan yun. Kung anong alam nila, yun ang sasabihin. And yun ang hinihintay. Nung nakita ko doon sa press con, yun sana ang hinihintay ng mga press people. Pero mukhang sinasalo niya kung may magtatanong. So, ito po ang nagiging weakness nitong pagpresenta nitong mga 18 Marines. Siguro ang binabanggit mo, Segjing, sana hinay-hinay itong si Attorney Baligod at bigyan ng pagkakataon yung 18 Marines na makapagsalita kasi para sabihin ng tao, ito direkta mismo kasi sila ang nagsilbing security at bagman di umano. At ni saka Saldico. lalo na po, well, hindi naman ito, hindi naman tayo perfecto na pagkatao, no? Ako, abogado din. Pero siguro normally, kung magkakaroon ka ng affidavit, dapat individual affidavit. Hindi mo yung ilalamsam at isabong-sabong mo yung mga sinasabi, di ba? Paring at nalaman ko na si Mike Defensor pala ang kasama niya dito at inamin niya doon sa interview na tumulong daw si Mike. At long before that, nakausap ko na si Mike at naririnig ko nga itong ganito. Sana ako bilang isang lawyer na kasama dito sa kausa ng anti-corruption thing about dapat sana kung may mga tiwali ng mga opisyal at naprubahan na sila ay tumanggap ng maleta, bakit mo pa dadaan sa investigasyon ng ombudsman? Kung mayroon ka ako para sa akin, kung mayroon na tayong ebidensya, halimbawa, isang congressman, dinilibiran mo ng pera, siya mismong tumanggap, mayroon kang retrato, mayroon kang ano pang kailangan iimbestigahan kung sa daming mga grupo na willing na galit sa corruption, I can have volunteer. Sabihin ko,
Pare, pwede ka bang mag-file? Ito, naka-attach yung affidavit nitong tatlong, silang nag-deliver dito sa congressman na ito. Pwede ba natin paila ng bribery? O pwede natin paila ng malversation of public funds? Kasi alam naman natin kung saan nanggagaling yung pera ni Saldico. This came from government funds doon sa flood control ghost projects. So yan sana, individual cases. Well, yun lang ang suggestion ko. I'm not saying na mas magaling tayo sa kanila. Pero it would have been more prudent to do that on an individual basis. At saka, kung iniisa-isa mo ang pag-file, malalaman mo ngayon kung ano lang yung available mong ebidensya against those people. Kasi, hihimayin mo ngayon paring Eli So, halimbawa, sinasabi mo si Martin Lubaldes, halimbawa, sinasabi nag-deliver doon. Among the people who are against corruption, there will always be volunteer. Ako mag-file diyan. Basta may ebidensya ako. So, i-attach mo yung salaysay ng isang tao, dalawang tao, tatlong tao nag-deliver. At sabihin niya, ito, dineliver namin dito. At tinanggap. Kasama namin si Martin Say at saka si Paul Estrada. Diretso na sa ombudsman, mayroon ka ng complaint. Affidavit complaint. Mayroon kang resibo, mayroon kang affidavit ng nag-deliver, and so on and so forth. Diretso na. Wala nang masasabi ang ombudsman na, uy, hindi ko canard ito eh. It's a canard. Why? Because, sir, ito po, itong tao na ito, itong Romualdez, ito po yung tumanggap ng allegedly ng pera. Ganon sana ang karapat-dapat niya. That is just my point of view. From my experience, sa dami na pong na pasampahan kong kaso, mga mayors, mga kurakot, it's always filing charges against them with the evidence attached in a complaint affidavit, paring Eli. Yun dapat sana. Anyway, Sa mas maganda, individual sana yung individual sana. Para malaman mo rin kung alin doon sa mga minention na na-delibera nila, makita mo ngayon na, uy, kulang pala tayo ng ebidensya dito sa isang So, i-eliminate mo. Uy, kumpleto tayo dito. So, at least mga 10 o mga 15 na congressmen or senators, kumpleto ka kasi sila mismo nag-deliver, kumpleto yung mga complaints. So, hindi dito halo-halo. So, ilan po ang nakikita natin. Kasi kung hahaluan natin kasi ng mga personal aspiration, nawawala talaga yung impact at credibility noong mga testigo. Yun po ang nakikita ko. Well, with due respect po, kung these are just our personal comment, and I hope hindi ikakagalit ito ng mga kung sino man silang nagpe-prepare nitong mga ganito, kasi tayo bilang lumalaban against corruption since 2023 pa tayo, wala tayong access dito sa mga testigo na ito. Mayroong isang may access. Swerte siya na na-access niya. Sana na-maximize, paring Eli, na-maximize sana yung impact ng kanilang testimony para patulan ng mga Senate Blue Ribbon, patulan ng Ombudsman, because maayos ang paglatag ng purpose. Para planchado lahat. Oo, planchado. No. So, yun lang po ang nakikita ko dyan. Okay, dito naman kay Senator Ping Lacson at mukhang magkaiba, no?
Pero dapat yung mga ganitong, sabihin natin issue, dapat hindi ito pinapalusot ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, kasi alam mo, ipakita nga natin yung mga pinagsasabi ni Ping Lacson na masyadong flimsy. Ito si Pinky, masyadong flimsy yung mga sinasabi. Halatang halata na umiiwas talaga siya. May mga dinadaldal siya na, we have to verify, we have to verify. Saan mo pa pwedeng verify? Pwede bang personal ka mag-verify? Bakit hindi mo salang yan sa Blue Ribbon Committee para magbigyan mo ng, bakit ikaw lang ba ang perfecto na tao na pwedeng Mag-verify. mag-determine ng veracity ng sinasabi? Why don't you bring it to the Senate and let your other colleagues also, ang daming magagaling na lawyers yan. Ikaw hindi ka lawyer, Mr. Pinky. Maraming lawyers na magagaling na mag-verify ng truthfulness. Sige. Di ba? Okay, panoorin natin. My first Senate President Pro Tempore Ping Lacson, the Senate should not validate or dignify what he said are mathematically and logistically improbable claims made by 18 former soldiers linked to the flood control controversy. Lacson questioned the believability of the allegation that 805 billion pesos in cash kickbacks passed through a single individual over a 2-year period. In a privileged speech, he said, while every accusation deserves attention, none deserves blind deference. Lacson said, laid out a series of computations from the estimated weight of 805 billion pesos in paper bills to the number of deliveries required to the share of this amount that would represent out of the country's total physical cash supply. Based on his estimates, the cash alone would weigh around 805 metric tons, excluding the weight of the suitcases needed to transport it. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. Ito si Pinky, itong kuratong baliling na senador na ito, with due respect. Why is he so with the total amount? He's looking at the forest, hindi yung mga kahoy, the trees. Ang issue dito gaano ba katotoo yung dinideliver? Kung pwede kang, alam mo, kung hindi ka naman mathematician, pwede kang magkamali ng estimate. The 805 billion is just an estimate. But the bottom line is, dapat Mr. Lacson, imbestigahan mo kung gaano ba katotoo na nag-deliver sila. Kung nagkabigayan ba talaga? O nagkabigayan ba talaga? Yun dapat ang lagyan mo ng pansin mo. Pero, alam mo, masyadong obvious ka, Mr. Lacson. Well, because siguro nakita mo doon na isa sa mga inaakusahan na tumanggap ng 5 maleta ay yung amo mo. Amo nito? Senate President. Si Soto. Iskol Bocol. Kaya siyempre, gumagawa ka na ngayon ng mga alibay. Masyado mong pinapalaki yung 805. Forest lang yon. Pero yung mga kahoy, yung mga the trees, ay nagsasabi, yung mga marines, nagsasabi kung ano ang mga corruption na nangyayari as far as they are concerned. Unang-una, ipakita natin itong sinasabi ng mga marines. Dapat marinig ito ni Pinky Lacson. Itong interview kay Jessica Soho, tinatanong. Umpisahan natin sa pagsalaysay nyo kung ano yung mga nasaksihan nyo at ano yung inyong mga naging trabaho. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? So umpisahan natin kay Belnard.
Ako po si Bernard Tubi. Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Naging start siya ng congressman is 2022 or 21. Then, pag-start na ng AKB, sa AKB po siya nag-start, party list. Then, kausap siya ni Kong Romualdez na maging Pro 2022. 2022, nag-start na po yung namin, security. Then, nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila. Since as basura po is yung code name po ng pera. Sa Mali-maletang pera. Mali-maletang pera. Ano yung mga nasaksihan mo, Bernard? Ang una pong ang advice ni Kong Saldi, pagdi-deliver ng pera is yung matatagal na po. So kami yung pinakamatatagal. Kasama ni nilang Paul at saka ni Mark. So binababa namin from Horizon. Si Paul at si Mark, yung mga executive assistants Yes po. ni Kong- Zaldico. Yes po. Yun po yung trusted ni Kong Saldi para po dun sa mga pera na mali-maleta na basura na pumapasok from iba't ibang district na DP po. Anong ginagawa niyo dun sa mga pera? From sa labas, then lalagay dun sa Balye or sa Horizon, i-distribute po dun kay Speaker Romualdez po, ma'am. Yung iba't ibang mga personalidad na nabanggit, Yes, doon ma'am. kayo nagde-deliver Yes, ng ma'am. mga pera. Yes po. Mula kay Speaker Romualdez Romualdez. hanggang sa ibang mga congressmen. Yes po. Yun lang? Sila lang ba? Marami pa pong iba, ma'am, pero hindi na namin dun sa affidavit namin. Pero kung pwede po namin silang puntahan sa Congress, may access naman po kami sa Congress if ever po. Okay. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Anong reaction mo nung... Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung nakapumasok sa isip namin. Kasi wala naman kaming intention na masama. Kasi para yung para lang po sa pamilya namin. Kasi kung gagawin namin na nakawin namin yung pera-pera na bulto-bulto, baka kami naman po yung balikan. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami Nawindang. nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para dun sa mga ibang project. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver din po namin kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes, yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. malaki. Yung medium, magkano Yung na medium- lalaman nun? Medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? ma'am, yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano, basta 5 maleta po. So, mga kababayan, Mr. Lacson, Panpilo Lacson Jr., sabi ni Miriam, pinky ka daw. Tapos, you're identified with the Kuratong Baliling, sir. Kaya namin pinapangalanan ka ng ganyan kasi maraming nadidismaya sa'yo. Pero ito, pinapakita natin, itong individual. Wala itong 805 billion. Pero may sinasabi sila that crime has been committed, allegedly. Ito yung sinasabi ni Amy Marcos, ito yung sinasabi ng taong bayan, ito yung sinasabi ni Attorney Baligod, Pati yung Iglesia ni Cristo. at saka Iglesia ni Cristo, na dapat maimbestigahan mo. Hindi yung 805 binibilang mo at doon ka, pareha lang yan sa sinasabi mo nung kay Gutesa. Nagdadaldal na si Gutesa na nagdala siya doon, pero anong ginawa mo? Binibigyan mo ng pahirapan Binutasan si Gutesa, niya binutasan mo yung notaryo. at doon sa notaryo, when in fact you should have concentrated on the act of Gutesa in bringing in money to the Romualdez house. Ito ganun din, 'di ba, paring Eli? Anong masabi mo, paring Eli? So, yun nga, dapat talagang dito
kung sa tingin niya hindi nagsasabi ng totoo itong 18 Marines, dun mismo sa Senado, May contempt. makompronta nila at Oo. pwedeng kasuhan, may pa-contempt, pwedeng kasuhan ng perjury. Yeah. Pero, pinapakita mo na sinubukan mo na mag-probar. Hindi yung ikaw magbe-verify bago mo isalang. Bakit? Ikaw lang bang senador? Parang inaangkin mo yung blue ribbon na ikaw may-ari. Ha? Why don't you give the others a chance? You present this 18 Marines and ikaw bilang chairman, moderator ka lang eh. Kaya mo yung mga members na magtanong. Pati yung vice chairman niya, ayaw rin natin. Ay, kaya nga, pareho lang yun ang rason ni Ping na ayaw niya dahil nga involved si Soto. Allegedly. 5 maleta ang natanggap ni Soto. Eh, itong vice chairman naman niya, ayaw din kasi tumanggap din, allegedly, ng maleta. So, ayaw nila na mabulatlat yung pagkakorap nila, allegedly. Ha? Oo. So, yun po ang punot dulo dito. So, manawagan po tayo sa ating mga kababayan na huwag natin payagan itong mga hudas na ito na they can get away with it dahil silang may hawak ng poder at inaangkin nila na silang may-ari ng Senado. Ha? Hiram lang ninyo yan. Inihiram nyo lang yan sa taong bayan. Inelect kayo and you are expected to perform your job. You have no right to decide on your own the fate of the people who made so much money, who made so much corruption. Eh, kung hindi nyo dalhin yan sa proper forum, in the Blue Ribbon Committee hearing, you are depriving the other senators of their right to quiz these people, to ask questions, to determine the culpability, kasalanan kung mayroon man. Pero bago mo itabit, kailangan may investigasyon muna. So, ang ginagawa ni Ping Lacson, inaangkin niya yung Blue Ribbon Committee as if siyang may-ari. Gusto niyang patayin sa umpisa pa lang. Oo. So, hindi pwede yan, Mr. Pinky. Okay, so abangan natin kung talagang anong mangyayari dito sa isyong ito at siyempre may resolution, abangan natin sa iba pang mga senador. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming okay, magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga kababayan, lalo na po yung naghihirap dahil sa kabulastugan itong Bangag Administration. At siguro kailangan magkaisa tayo mga kababayan. Yung mga naghihirap, yung mga naapektuhan nitong krisis na walang humpay hanggang ngayon, magkaisa po tayo at nakapokus tayo sa itong Bangag Administration at magkaisa po tayo para subaybayan natin ang nangyayari sa ating bansa sa sobra ng kahirapan ng ating mga kababayan. So, based on that remark, ito na yung katuturan ng kabulastugan ng administrasyon kasi nagdulot ng masamang-masama na pagtingin ng taong bayan dito sa bangag na Pangulo. Ngayon, sa bagong SWS survey, ito po ang nangyari. Basahin po natin. Negative 15%. O ito. Galing sa Social Weather Station. Bangag Marcos or Marcos net satisfaction rating at
negative 15%. The lowest ever, paring Eli. Ikaw magbasa niyan, paring Eli. President Ferdinand Marcos Jr. net satisfaction rating has slumped to a poor negative 15 in the first quarter of 2026, his lowest record since the start of his administration in 2022 according to the latest Social Weather Stations o SWS poll. The survey conducted from March 24 to 31 showed that 33% of adult Filipinos were satisfied with Marcos' performance, a decline from 40% in November 2025. Meanwhile, 49% were dissatisfied, an increase from the 43% in November. Those who were undecided hardly moved to 18% from 17%. So, very clear po. And itong social weather station, ito po yung pinaka-prestigious at pinaka legitimate and the oldest survey kay mga HAS. At hindi po ito nonsense na survey. At hindi yun itong tulad ng Okta na gawa-gawa lang, yung HR na gawa-gawa lang. Ito po ay talagang has been relied upon for so many years, ranging from FBR, Fidel V. Ramos election, yung kay ERAP na bago pa lang nag-end yung Ramos administration, pinredict na ng SWS yung pag-zoom ng ratings ni ERAP was meant that ERAP would win in that election against any of the administration candidate, Jebenesia, Renato de Villa, and so on and so forth. So ito po ay nagpatunay na walang saysay na talaga na magpatuloy pa si Marcos. So if you are noble enough at mahal mo pa rin ang taong bayan, maski papano, if I were you, Marcos, hindi ka na talagang tataas pa. Pababa ng pababa. Sinasabi na ng mga ekonomista. Ano na ngayon, pare? 62. 62 pesos to $1. Ang ating inflation ay tumaas na tumaas. Hindi mo na aagapan. Hindi pwedeng propaganda na lang at tulad nitong ginagawa nitong Lucaret. O anong sinasabi nitong Lucaret ng taga-salita diyan sa Malacanang na palaban against the Duterte? Ito, walang tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Sasabihin ko sa iyo, Lucaret, kung nakikinig ka, trumabaho man yan o hindi trumabaho, so kung trumabaho man yan, nagtatrabaho man yan, yung trabaho niya walang epekto sa publiko kasi puro kabulastugan yung pakitang trabaho. Pakita lamang, pare. Kasi kung maganda pa ang trabaho ng amo mo, hindi dapat ganyan ang magre-reflect. Dapat ang taong bayan matutuwa. At sasabihin nila, ay maganda ang gawa ni Marcos. Bakit negative? That means to say that puro pakitang tao lang yung sinasabi mong trabaho. Di ba? Paring Eli, can you comment on that? Pero gano'n naman, alam meron kang ginagawa. Alam mo yung survey na ito, dapat maging basihan, ng isang Pangulo. Bakit bumaba yung akin? Siguro may kapalpakan sa administrasyon o sino mga gabinete. Kasi pwede ito dapat magsilbing gabay. Pero yung hindi mo pansinin na bumaba o tumaas, basta magtatrabaho, baka mali na yung trabaho tinatrabaho at hindi napapakinabangan ng taong bayan. Mali nga yung talunan sa eleksyon, rejected by the people. Noong panahon ni Duterte, maski itong tao na itong nilagay nila ngayon sa Department of Labor, maski nung panahon ni
Noynoy Aquino. Tumakbo ito. Bilang MMDA, tumakbong senador. Gumawa ng kalaswaan. Nagdala ng mga masamang babae doon sa rally. Rejected by the people. In spite of his very bad image, itong Tolentino, ewan ko kung sino ang nagdala nito kay Duterte at binihisan, pinaganda ang image. Ginawa siyang political advisor ni Duterte. Because of Duterte's good image. Ito na lang yung measure. Kandidato ni Noynoy, bad shot. Tao. Kandidato ni Duterte, maski bad shot na pagkatao, na panalo. Ginawa ng senador. Ngayon, nawala si Duterte. Binihisan ng ibang bihis. Tumalon. From Duterte's camp, tumalon doon. Kasi nanigurado. Kabulastugan ang nangyari. Sinipa ng taong bayan. So, how can you, Mr. Marcos, how can you appoint a rejected person? Rejected by the people. Member siya ng majority candidates. Pero, he was kicked out by the people. Tapos ilalagay mo ngayon na Dolly Secretary. Is that a kind of kaya nga negative yung survey sa'yo because you're doing the wrong things all the time, Mr. President Marcos. Instead of appointing a man with a good image in the Department of Labor, puro pamulitika ang ginagawa mo. Now, from Secretary of Finance, imbis tanggalin mo, ginawa mo Executive Secretary. Di ngayon, anong mangyari? May plunder case. Yung Executive Secretary mo. So, ito po yung pangyayari. Why you are getting negative 15%? Ito, pakita natin. Merong message si Attorney Ferdy Topacio. Okay. Dito sa pagkaka-appoint ni pakinggan natin. Tolentino. Okay. Panoorin natin. Ito yan. Congratulations to my kababayan, Francis Tolentino, for having been appointed as Acting Secretary of DOLE. Mapalad ka at lahat ng mga balimbing, unqualified at isinusuka ng tao bayan ang ina-appoint ni Marcos Jr. Attorney Ferdy Topacio. So, exactly what I was saying. Rejected, sinuka, malaswa, nagdala ng mga malaswang babae, pinasayaw doon sa rally. Kaya nga pati si Noynoy Aquino, sinipa siya sa line-up. Ginawa ng pinaganda yung image niya. Pero dahil sigurista, tumalon doon sa kabila sa isang pagtatraidor sa nagbihis sa kanyang maganda para manalo. Ngayon, inappoint na naman uli. When he was not doing well as MMDA, he was not doing well as a political advisor, what can we do? This government of Marcos is not really doing well for the people. It is a political machinery, is not doing well. Lahat ng mga pinapasok ng mga cabinet secretary ay mga walang silbi. Anong pare? Anong masasabi mo? So, pero dito parang parang bayad utang ba dahil sa mga tumakbo nakaraan natalo, so binibigyan ng pwesto. Parang ganyan lumilitaw. Tingnan mo naman. Anong style nito? Kaya nga negative 15 dahil nagtatrabaho nga pero palpak yung trabaho. Unang-una, mayroong isang secretary rejected. Sinuka ng taong bayan dahil inimbestiga nga. On the forefront of the fight against her is kasama nila. Ngayon sa minoria.
yung Tulpo, binira niya yung Secretary of Tourism. No. So, tinanggal kasi masama nga. Pero binigyan pa rin ng pwesto. Kung masama ka, bakit mo pa ilalagay? Di ba? Is this the proper way of doing things? If you reject someone, then if he's not effective somewhere, she will not be effective elsewhere, di ba? Oh. Sino pang mayroong ganyan? Na sinuka na, kinain naman sa ibang pwesto. That is the negative 15 style of Marcos administration. Pero binabanggit mo na yan, kapag nagtuloy-tuloy, baka lalo pang bumagsak, parang ganyan. Itong negative 15, there is no way to rectify that kasi bulusok ng bulusok. In fact, a lot of people are already saying that we are already a failed state. Wala na talaga po tayong mariretrieve na kabutihan dito sa administrasyon nitong bangag na Pangulo. With Pero due mga ano respect. pa, no? 2 taon pa. 2 taon pa. Pero ano bang dapat siguro? Dapat siguro bago siya matapos Mag-resign na. mag-resign. Kung hindi mo na kaya, trabaho ka ng trabaho. Sabi nitong lukalit na taga-daldal mo dyan sa Malacanang, but these are all propaganda. Lahat na, bilhin nyo na lahat na mainstream media. Pagandahin nyo namang pagandahin yung image nyo. Pagandahin yung mga image ng mga alipores nyo. Tulad ng paninira nyo sa Senado doon sa Majority 13. Wala kang ibang maririnig. Ha? Tungkol kay Bato, tinitira nyo ng todo. Mayroong isa dyan na babae. Alam ko, nagbayad ng 10 million yan dahil kaibigan ko yung patay na nga yung uncle niya na nag-utos na magbayad ng 10 million para i-ransom. Akala mo kung sino binalasa na ito ng mga abusayap, proud na proud pa rin na manglait sa isang abogado. Akala mo kung sino na magsalita against Bato de la Rosa. So, ganito ang mga klaseng, mga uri ng mga mainstream media dyan. Siguro, may-ari niyan, galit kay President Duterte. Dahil nung panahon ni Duterte, tinreten niya itong mga, itong mga cronies na ito, na kung hindi nyo, sabi ni Duterte, doon sa zona niya, kung hindi nyo gagawin yung tama, yung internet, yung serbisyo nyo, ipapasara ko kayo. I will, kaya galit yan. Yung mga may-ari ng mga mainstream media yan, galit kay Duterte. Kaya, whenever they have an opportunity, yung mga empleyado nila, yung mga announcer, yung mga broadcaster, may instruction yan na sirain si Duterte. Yun talaga ang katotohanan. Pero kanina binabanggit mo, dapat mag-resign. Pero may mga kailan nabisto na magkaroon ng CONAS at yung term extension. Wala nang hiya, wala pare. Gusto na nga dapat mag-resign. Sabi ng mga taong bayan, gusto pang negative ka na nga. Hindi ka ba nahiya, Marcos? Negative ka na nga. Gusto mo pang utusan ito si Soto, si Budjide, at yung mga alipores nyo na magpa-extend pa to 2031? Aren't you ashamed? Na hindi mo nga kaya na magkaroon ng positive rating, negative ka na nga, gusto mo pang hanggang 2031, wala pa nga, malayo ka pa nga sa 2028. Can you beat that? Do you still have the beat? Hawak mo ang bit. Hawak mo pa rin ba ang beat? Hindi mo na hawak. Pero sa mga ganito, no, pag ikaw ay presidente at negative yung yung rating, siyempre pag may magagawin ka, parang hindi na agad magtatagumpay, 'di ba? Kasi maraming Wala negative, ka na di ba? kasi negative ka na Ang tawag niyan, pare, he has lost his credibility.
Kaya you cannot do anything anymore to please the people because immune na ang tao sa mga kabulastugan mo. Baka pa pwede pa naman bumawi kasi may 2 taon pa. So, Jing, ano pwedeng ipambawi? Well, last year pa niya sinasabi yan. Nung 3 years pa lang siya, ngayon 4 years na, pabulusok eh. He had the chance last year, di ba? Mahiya kayo. O, by December, may makukulong. O, wala pa rin nakukulong. O, yung ICI, ay tinatag niya. O, ay nasaan yung Wala yung report, hindi lumabas. report? O, tinatag yung grupo. Nilagay yung tinanggal si Francis Escudero as Senate President. Nilagay itong Kuratong Baleling na chairman. O, ultimo, itong Kuratong Baleling na senator cannot even convince the people around him, itong mga kasama niya sa Senado, na pumirma sa kanyang partial report. O, dapat sana sobra-sobra kasi they were 15, di ba? 15 silang miyembro. Siya ang pinaka matatag doon sa 15 kasi siya ang chairman ng Committee on the Blue Ribbon. Pero gumawa siya ng partial report. Nakakahiya dahil 7 lang ang pumirma. Siyam yung kailangan para magiging formal. O, hindi ka ba nahiya dyan, Kuratong Baleling, na you cannot even convince your party mates, your kaugnayan ng mga senador para pumirma? Doon pa lang, hindi ka na ba nahiya? Daldal ka pa rin ng daldal. Tapos ngayon, nilalait mo yung majority. Araw-araw, nagbibigay ka ng statement. Aren't you ashamed that you cannot even convince your people, the people around you, na mga kasabwat mo sa minority ngayon, na pumirma sa partial report mo? Hindi ba that's a shame? Tapos mayroon ngayong dating senador na rejected, na gusto pang pumapil naman ngayon, eyeing on the 2020. Ito naman, mas worse pa kay Ping Lacson. Walang pumirma ni isa doon sa committee report niya on the Parmali. These shameless people are now positioning themselves for the 2028. Hindi na muna nila inisip that they were rejected by the people before. O, yun lang po mga kababayan. So, tandaan nyo, negative 15 now. I will predict by the middle Second quarter. the third quarter. Ano kayo, di ba? Middle quarter pa lang tayo, di ba? Second. Sa third quarter, baka negative 30 na yan. I'm sure. Negative 30 ka na, Marcos Jr. Okay, so sana makahanap ng paraan para mapabago yung imahe ng Pangulo. Okay, maraming salamat. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras.